mega love shoutout. Last topic tayo mga kakabsat dito tayo kay Attorney Enzo Recto. Naka-live siya actually ngayon, naka-live siya with Secretary Llamas. Pero ito pag-usapan, nag-live na naman daw itong si Amy Marcos. Akala mo nagmamalasakit kay Gatchalian. Ang totoo, hindi. Sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Ito mga kabunyog, ang topic natin ngayon, si Amy Marcos. Nag-live si Amy Marcos. Ang laman ng kanyang live, ayan, may mga litaniya si Amy Marcos. Kunwari nagmamalasakit siya kay Win Gatchalian. Kunwari may nagmamalasakit siya, mga kabunyog. Sabi ni Amy Marcos dito sa live niya, ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan. Sabi niya, nakakatawa tuloy kasi bakit dalawa sila sa taas? Naaawa daw siya kay Gatchalian kasi bakit daw dalawa yung nandun nakaupo sa harapan? Ignorante. Dapat daw kasi yung Senate President, yan na yung nagpe-preside. Tuloy, ang nangyari daw, nandun si Chis Escudero sa taas, nandun din daw si Win Gatchalian. Nakakaawa daw si Gatchalian. Senate President pa naman daw nila. Wow. Yan naman yung issue ngayon ni Amy Marcos. Kunwari naaawa siya kay Gatchalian, bakit daw parang nakakaawa daw ito kasi Senate President nandun sa unahan nakaupo katabi ni Chis Escudero. Pero wala namang ginagawa si Win Gatchalian, katabi lang ni Chis Escudero. Si Chis Escudero daw ang nagpe-preside. Yan yung sinasabi ni Amy. Naaawa tuloy daw siya kay Gatchalian. Senate President pa naman daw nila yon. Wow. Sos naman. Ang totoo, yung mga sinasabi mo na yan, Amy, hindi pagkaawa yon. Hindi ka naaawa kay Gatchalian. Gusto mo itong ipahiya. Yung mga ganyang style na magla-live ka na bakit daw kasi ganoon? Dapat daw kasi si Win Gatchalian na lang ang nagpipreside bilang Senate President. O kaya, wag na lang daw sanang ginawang Senate President si Win Gatchalian. Hindi special arrangement naman yun. Napagkasunduan naman yan ng mayorya. Di ba ang ganda ng takbo? Ang ganda ng takbo ng impeachment. Bakit maganda ang takbo? Kasi ang nagpipreside abogado si Chis Escudero. Pero hindi naman ibig sabihin yan na mahina na si Win Gatchalian. Hindi. Siya pa rin ang Senate President at siya pa rin ang kinikilala ng mayorya ng mga senador bilang leader nila. Hindi naman si Chis Escudero. Hindi naman si Chis Escudero ang nire-recognize na leader ng Senado. Ang nire-recognize pa rin na leader ng Senado ay si Win Gatchalian kasi siya ang Senate President. Pero pagdating sa impeachment, para lang mapabilis, kasi siyempre kita nyo naman ang mga balitaktakan. Mga abogado yan nagbabalitaktakan. Kahit magaling pa si Win Gatchalian, may limitasyon din siyempre kasi hindi siya abogado. Sa totoo lang, bakit gusto nila na si Win Gatchalian ang mag-preside nitong grupo nila Cayetano at nila Amy? Madali nila kasi makontrol. Pag may mga mahihirap na usaping legal, mahihirapan si Chis na ay si Win Gatchalian na i-handle, tatawanin nila si Gatchalian. Gusto nilang ilagay si Gatchalian sa alanganin na sitwasyon. Si Win Gatchalian, honest naman sa sarili niya, kaya niyang mag-preside dyan. Pero maraming mga bagay din dyan na hindi niya alam. So para mas mapabilis, ang mga decisions ng chair o presiding officer ay mabilis, ang mag-preside na yung marunong sa batas. Kasi mga pag-uusapan dyan, rules on evidence, rules of court, kumbaga kailangan abogado. Bagamat pwede naman talaga si Win Gatchalian na. Kaya lang, ang gagawin dyan, paglalaruan ni Pia Cayetano, paglalaruan ni Alan Peter Cayetano. Alam naman natin si Alan Peter Cayetano, bastos. Si Pia Cayetano, kita nyo, kung makapang-insulto kay Senadora Risa, mabuti lang, mabait si Senadora Risa eh. Wala namang nagko-complain, tama po kayo. Tama kayo, Mario Baltasar. Sa mata ng taong bayan, okay na yung arrangement na yun. Wala namang problema doon. Tayo nga, ayaw natin kay Chis Escudero dahil doon sa ginawa niya sa yung fourth with. Pero para sa pagsulong na ng impeachment, pinagbigyan na natin. Ito, ang daming mga reklamo, itong minority, itong sila Cayetano, sila Amy. Bakit? Bakit may reklamo sila? Kasi maganda ang takbo eh. Smooth ang takbo. At nakikita nila na napapahiya ang kampo ng depensa. Yun. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, akala mo naman itong si Amy nagmamalasakit kay Gatchalian.
Sabi niya, dapat kasi si Win Gatchalian na lang mag-preside kasi siya ang aming Senate President. Nakakahiya tuloy. Wow. Nakakahiya daw na nandun sa harapan, katabi ni Chis Escudero, pero wala namang ginagawa si Win Gatchalian. Oh, yun yung kanilang issue ngayon. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, pagdating sa atin na taong bayan, okay na yun. Ang importante, gumulong na ang impeachment. Ang importante, gumugulong na ito, nagsisimula na, yun. Tayo, sa totoo lang, ang dapat na magreklamo, ang dapat na umayaw na nagpipreside si Chis Escudero, tayo. Kasi tayo yung binastos ni Chis Escudero. Tayo na mga nagsusulong ng impeachment ni Sara, nabastos tayo sa ginawa ni Chis Escudero. Pero kaya nating isantabi yun. Matured tayo, professional tayo. Pinagbibigyan natin si Chis. O sige, Chis Escudero, ikaw mag-preside. Ikaw ang pinili ng mga mayorya ng mga senador. Pero ipakita mo na hindi ka natulad nung dati. O yun, mukhang ayos naman ang takbo, smooth naman. Bagamat may hindi rin tayo sang-ayon sa ilang decisions ni Chis Escudero. Katulad nung desisyon niya na 16 daw ang kailangan para makonvict si Sara. Dapat hindi pa muna yun dinesisyonan. Yung pinabalik niya yung box ng income tax returns ni Manscarpio at ni Sara, hindi rin maganda yun. Pero kaya na nating i-tolerate yun. Pwede na yun. Para lang gumulong na ang impeachment. Ay itong sila ay hindi pa rin makamove on. Hindi pa rin makamove on. Kunwari, nagmamalasakit sila kay Win Gatchalian kasi sabi ni Amy, naaawa naman kami kay Senate President. Senate President namin yan. Tapos ganun, hindi niya malaman kung ano ang role niya dyan sa impeachment. Sus naman. Nilinaw na yan ni Senate President Win Gatchalian. Ang sabi niya, siya pagdating sa mga administrative matters ng impeachment. Administrative matters, halimbawa, yung security ng Senate, yung kaayusan sa Senado habang ongoing ang impeachment trial. Yung mga staff ng Senado na mag-a-assist sa impeachment, sinong magtitiyak noon? Siya bilang Senate President. Pero pagdating na sa proceedings ng impeachment trial, yung mga motions, yung mga ng mga abogado, defense, prosecution, trabaho yun ni Chis Escudero bilang presiding officer. Yun ang team up nila. Maganda naman ang takbo. Sino lang ang nagrereklamo? Itong kampo nila Cayetano at nila Amy Marcos. Bakit? Kasi nakikita nila na maayos ang takbo. Ayaw nila na maayos ang takbo ng impeachment Ayaw nila. Gusto nilang guluhin ang impeachment, isabotay, i-delay. Yan yung sa totoo lang. Ngayon, unang 3 araw, napapahiya yung kampo ng depensa. O yun. Kaya ngayon, ibang issue na naman ang pinapalutang nito ni Amy Marcos. Nag-live mga kabunyog. Alam na natin, kunwari, nagmamalasakit sila kay Win Gatchalian dahil nakakahiya daw ito. Hindi pagmamalasakit yun. Pinapahiya pa nga nila. Marami ngayon kinakalat na mga post. Ginagawang katatawanan si Win Gatchalian. Pero si Win Gatchalian pa rin ang Senate President. Sa katunayan, siya ang nag-unify ng Senate ngayon. Siya ang nag-unify ng Senate. Nire-respeto siya si Win Gatchalian, nire-respeto nila Lacson at Soto, nire-respeto ni Mig Subiri at ni JB Ejercito, nire-respeto ni Tulfo, ng magkapatid na Tulfo, nire-respeto ng grupo nila Kiko, Ma'am Atrisa, nire-respeto nila Chis Escudero at saka ni Villanueva na lumipat galing sa Minoria. So, yun? At yung partnership ni Win Gatchalian at saka ni Chis Escudero ay epektibo. Maganda ang nagiging takbo. Sila lang naman sa Minoria ang kung ano-anong iniisip kasi gusto nilang sirain si Win Gatchalian. Gusto nilang sirain ang impeachment kasi smooth ang nagiging takbo at maganda. Ang problema, napapahiya ang depensa. O yun. Kaya na naman, nanggugulo na naman si Amy Marcos. Yan. Kaya nag-live ngayon. Ang isa pang reklamo ni Amy, mga kabunyog, inuubos na daw talaga sila. Yung mga pro Duterte. Inuubos na daw talaga sila. Yan, ito yung sabi ni Amy Marcos. Ayan. Inuubos talaga kami, pambihira. Yun ang sinasabi niya. Walang magagawa Kayo yung mga may kaso Ang reklamo ni Amy, inuubos na daw talaga sila, pambihira. Unang-una. Sige, isa-isahin natin. Bakit si Bato nagtatago? Kasi nung panahon ng administrasyon ni Digong, siya ang PNP chief at maraming pinapatay nung panahon ni Duterte. 35,000 inabot ang napatay. Kaya ikinaso sila ni Digong, si Bongo, saka si Bato, ikinaso sa ICC, Crimes Against Humanity. Kaninong kasalanan yun, Amy?
Kasalanan yun ni Digong. Kasalanan yun ni Bongo. Hindi nila inisip na pagdating ng panahon, papanagutin nila sila sa krimen na yan. Ang akala nila, hindi sila mapapanagot. Oo, sa ating justice system, hindi. Kasi hawak nila ang mga pulis. Hawak nila ang pinaano nila yung mga ebidensya dito eh. Walang mga inayos nila dito ang mga na hindi sila malilitis dito sa Pilipinas. Pero mayroong International Criminal Court. Ano ang kaso ni Bongo? Ay ni Bato? Crimes against humanity. Kaya siya nagtatago. Gawa-gawa ba yung kaso na yan? Hindi. Kaya kung nagre-reklamo si Amy na inuubos daw yung mga kasamahan niya, kasalanan nila yan. Bakit may kaso si Marcoleta? Kasalanan niya rin. Siya ang nag-provide ng ebidensya sa sarili niya. Hindi naman planted yung ebidensya. Hindi naman tanim yung ebidensya. Siya ang nag-provide ng ebidensya sa sarili niya. Kahit nga si Panelo sabi, ay kasalanan ni Marcoleta eh. Inamin niya eh. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yung si Jinggoy, ay matibay ang ebidensya at mga testigo kay Jinggoy. Nung 2001, nakasuhan na kasi siya ng plunder. Nung 2016, nakasuhan na naman siya ng plunder. Ay hindi pa rin siya natututo eh. hindi siya natututo. O kaninong kasalanan yun? Kaya yung sinasabi na yan ni Amy, na inuubos daw sila, kaninong kasalanan? Gawa-gawa ba ang mga kaso sa kanila? Gawa-gawa ba? Hindi. Si Mike Defensor, bakit may kaso? Ay, kay Marcoleta eh. Binanggit ni Marcoleta na ang nagbigay sa kanya ng donation, si Mike Defensor. Si Mike Defensor din, ganun din. Sabi niya, nagbigay ako ng donation, pera ko naman yun eh. Hindi naman ako nang inabang doon. Ay, hindi naman yun ang issue eh. Kapag nagbigay ka ng gift sa isang public official, krimen yun. Bawal yun. May pakinabang ka man o wala. May kapalit man o wala. So, yan ay ang sisihin mo. Hindi gawa-gawa ang mga kaso nila. Hindi gawa-gawa yan. Ang kaso ni Bato ay crimes against humanity. Krimen nila yon ni Duterte nung panahon. Ang dami nilang pinapatay. Pinapanagot na sila ngayon. Gawa-gawa ba yung kaso na yon? Hindi. Si Marcoleta, ano ang kaso niya? Plunder. Sino ang nag-provide ng ebidensya? Siya mismo. Inamin niya. Bakit si Mike Defensor na damay? Ay ang private person na nagbigay ng pera, gift, donation sa public official, liable yan. At dahil more than 50 million, plunder. Di ba? Ang mahirap, ang masama dyan, yung mga ginawa ni Duterte nung panahon niya. Gawa-gawa yung mga kaso laban sa ABS-CBN. Sinong gumawa nun? Si Marcoleta at si Mike Defensor. Kahit nagpaliwanag na ang ABS-CBN na nagbabayad naman sila ng tama, nagsisweldo naman sila ng tama, wala. Talagang pinasara ni Digong. Sinong nagmaniobra nun? Si Marcoleta at si Mike Defensor. Yun ang masama, yung gawa-gawang mga ebidensya. Kay Laila de Lima, gawa-gawa din yung mga kaso. Gawa-gawa rin yung ebidensya at testigo. Sinong nagmaniobra? Yung mga kongresista rin. Saka si Vitaliano Aguirre. Iba ito. Hindi yan gawa-gawang mga kaso na yan. Ang kaso ni Marcoleta, siya mismo ang nag-provide ng ebidensya. Ang kaso ni Jinggoy, marami ring mga testigo dyan. Laban kay Jinggoy. May mga ebidensya, may mga testigo. Ano ang patunay niya na hindi gawa-gawa ang kaso? Mismo ng Sandigan Bayan, hindi dinismiss eh. Nag-motion si Marcoleta na i-defer muna ang pag-issue ng warrant of arrest. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Anong sabi ng Sandigan Bayan? May matibay na ebidensya. May probable cause. Di ba? Kaya sa totoo lang, sabi ni Amy, inuubos na daw sila. Kaninong kasalanan? Kasi kaninong kasalanan? Sa kanila. Si Kibuloy, bakit may kaso? Qualified human trafficking. Ang tagal ng ginagawa ni Kibuloy yan. Si Harry Roque, bakit nagtatago doon sa Austria? Qualified human trafficking din, illegal na pugo. Yung mga kasamahan mo na mga vloggers, bakit may mga kaso sila? Ay nagpi-fake news eh. Fake news ng fake news. Inciting to sedition, si Jason Sa. Di ba? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, yung reklamo na yan ni Amy, na inuubos na daw sila, ay may mga kaso talaga kasi, kagagawan talaga naman nila eh. Ang taong bayan, titingnan yan na panggigipit kung ang mga ebidensya ay gawa-gawa, kung ang mga kaso ay inimbento. Dito hindi naman inimbento ang kaso eh. Ang mga ebidensya talagang malinaw ang mga ebidensya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kay Marcoleta lang, kahit si Panelo, kakampi na nila yan. Sabi, ito naman kasing si Panelo. Bakit naman ito naman kasing si Marcoleta? Bakit niya inamin? Di ba? Hindi, sa totoo lang. Yung mga DDS vloggers, ikaw ba naman magkalat ka na ang Pangulo ay malubha na ang sakit, na hospital daw sa St. Luke's, at pagkatapos ay mayroon ng mga nagsasabing DDS patay na daw. Pwede ba yun? Di ba?
O yan ang yan ang problema ng mga kasamahan niya. O, sabi kasi ni Amy, inuubos na daw talaga sila. Pambihira. Ang yayabang nyo kasi. Akala nyo kasi hindi kayo mapapanagot. Yun ang totoo. Akala ni Marcoleta, laging siya ang tama. O, yung pagka-arrogante niya, yung kayabangan niya, yan ngayon ang dahilan. O, si Jinggoy, hindi siya natututo eh. Ilang beses na siyang nakasuhan ng plunder, hindi pa rin tumitigil. O, di ba? O, yan yun. Sa totoo lang. O, ikaw, Amy, maghanda ka rin. Kasi sabi ni Yussi Claire Castro, paimbestigahan na rin si Amy. Nagkakalap ng fake news. Para lang siraan yung kapatid niya, nagkakalap rin ng fake news. Si Sara Duterte, tambak ang ebidensya, tambak ang testigo. Bakit ngayon na-i-impeach si Sara? Naka-live siya, siya mismo nagsabi. May hinire na siyang, kinausap na siyang tao na kung may mangyari sa kanya, ipapapatay din ang Pangulo, ang First Lady. Kaninong kasalanan yan? Kay Sara yan. Yun, kaya kasalanan nyo yan. Kung nauubos na kayo, kasalanan nyo yan. Karma. Hindi gawa-gawa ang mga kaso na yan. Hindi inimbento yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, Alright. magandang araw sa inyo. Salamat, Attorney Enzo Recto. Yan, drama. Bunyog!